si Mr. Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny kung tawagin, na 99 years old, nakikishowbiz pa. Kung sinasabi ni Juan Ponce Enrile na salacious daw si Vice Ganda, mas kasuklam-suklam naman yung ginawa ni Juan Ponce Enrile. So hindi ba, moro-moro, kumbaga, it's a prank. So, wag nyo sabihin na masagwa, masama yung ginagawa ni Vice Ganda. And you wanted to stage a coup against Marcos. The thing is, nabuko kayo. Sooner or later, wala na kayo. And wala kayong legacy. Wala kayong legacy na matino. So between Vice Ganda and Juan Ponce Enrile, bubutohin ko pa Vice Ganda. Salacious? Kayo po ang salacious. Huwag daw siyang busitin, baka tumakbo siya. So, huwag nyo siyang busitin. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy list. Ayan, mukhang nakikisabay na ang mga politiko sa mga pangyayari sa icing incident ni Vice Ganda at ni Ayon Perez at sa Showtime. Hindi ko alam bakit pinagdidiskitahan even na mga politiko. Mukhang ginagamit nila itong insidente na ito para lumago ang kanilang programa. Si Mr. Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny kung tawagin, na 99 years old, nakikishowbiz pa. At ginagamit yung issue na ito para lang I guess maging relevant pa siya. Hypocrisy. You know, if there's one thing na gusto ko sa pangyayari ito na lalo na si Johnny Enrile ay nakisabat, it's because naalala natin yung martial law. And the martial law anniversary is on September 21st. 1972 yan. Although 2 days before that, nag-martial law na si Marcos. Ang ginawa, nag-declare lang officially nung September 21st. Tandang-tanda ko nga, as I've already told you, na si Dad parang muha lang ng newspapers sa kanto, and I was really young then, probably 4 or 5 years old, or I should say 6 years old. Narinig ko talaga na sinabihan niya yung mom ko early in the morning na declared na ang martial law. It was a difficult and bloody part of history ng Pilipinas. Kasama dyan si Johnny Ponce Enrile dahil siya ay ang Department of Defense Secretary din. So kasama siya sa mga decision making, or actually kasama siya sa pag-implement niyan, na kung saan ang daming pinatay, ang daming tinorture. So, you cannot take that away. Kung ngayon natakot kayo kay Duterte na kung saan ang daming namamatay because of extrajudicial killing, and chinecheck na siya ng ICC, International Criminal Court, mas sobra pa yung pangyayaring yun nung martial law because it was a span of 20 years. 20 years na nakinabang ang Marcos family sa... And they say, kailangan gawin. Bakit? Tayo nga, nagsasalita tayo through Facebook, Twitter, through television, through radio. Dati hindi ka pwede makapagsalita. Or nagsasalita na kami pero halos binawalan. And that was really the intention, to enrich themselves. Ayun, okay? So ngayon, nakikita nyo na para bang ang pinag-uusapan yung confidential fund, ginagawang legal. Nung panahon nyo ng martial law, confidential fund din. Bawat proyekto, may porsyento ang nakukuha ng Marcos family. So, wag mong sabihin na because ang Marcos ay maraming ginawang mga proyekto para sa pakinabang ng mga Pilipino, when in fact, sila ang nakinabang.
Sila ang nakinabang. So, gano'n lang talaga yun. Kung sinasabi ni Juan Ponce Enrile na salacious daw si Vice Ganda, mas kasuklam-suklam naman yung ginawa ni Juan Ponce Enrile. Totoo lang, gumawa pa siya ng ambush me. Finake pa niya yung kanyang ambush para masabi lang na masama na talaga ang lagay ng mga aktivista noon. Andyan na yung mga komunista, andyan na yung NPA. When the truth is, siya mismo ay nag-fake ng kanyang ambush dyan sa Wakwak Village. At yung kotse niya raw pinagbababaril ng kung sino man mga elemento na yun. Pero the truth of the matter, yung mga kasangga niya ang bumaril. Para may masabi lang si Marcos na kailangan na natin gawin ito na maglagay ng martial law. So hindi ba, moro-moro, kumbaga, it's a prank. It's a prank. Yung ginagawa nila, no? Sila nagpauso niyan. Because of that, namuno at talagang kinitil ang mga buhay at demokrasya ng Pilipinas. So, huwag nyo sabihin na masagwa, masama yung ginagawa ni Vice Ganda. When the truth is, napakalayo dahil sa ginagawa po ninyo, Mr. Enrile, sa kasinungalingan nyo. Sama ninyo sa pagpatay, pagsama ninyo sa corruption na ito. It was terrible. Ang nakakatawa pa nito, during the 1986 coup, nalaman nyo na nagiinit na talaga ang mga tao at ayaw na rin. Siguro naman kakasamahan mo sa military dahil ikaw pa rin nun ay Secretary of Defense. And you wanted to stage a coup against Marcos. Dahil nga yung panahon na turbulent times magmula nung pinatay si Ninoy Aquino, nagkakagulo-gulo na. And you wanted to put yourself as leader. Napapalit kay Marcos. The thing is, nabuko kayo. Nung nabuko kayo, kinabahan ka, natakot ka. And what did you do? You asked yung head nun, Fidel V. Ramos. Siya yung leader, siya ang head ng PC or constabulary, head ng police, na kung pwede matulungan kayo. So nagsama, tumulong na. At doon, nagsimula na rin tumulong si Cardinal Sin. Natulungan kayo. Lalong-lalo ka na, Mr. Enrile. Doon nagsimula na yung people power at napatalsik nga ang Marcos diktadurya. Ang nakakatawa, nung sinimula yung people power, doon mo inamin na fake yung pagka-ambush sa'yo. So, ikaw, bumabalimbing-balimbing ka pa para lang mabuhay ka at humingi ka pa ng tulong sa mga tao. And then, again, kayo rin ang gumagawa. Kaya nagkagulo-gulo nung panahon ng Cory administration na napaka-popular even internationally. Pero ginulo-gulo nyo with so many coup d'etat. Kaya si Cory Aquino tinawag kang langaw or a fly. Anong ginawa sa ni Cory? Ginawa ka pa rin niya as Secretary of Defense. She thought she could trust you. Pero ang nakakainis talaga at nakakabwisit is yung paggagawa ni Enrile ng mga kasinungalingan regarding the martial law. Na sinasabi na ang martial law ay walang pinatay at walang dinetain na mga tao during the martial law years. Na finact-check na yan even ng GMA. That is not true. Kasama na dyan si Ninoy Aquino. So yung mga political detainees. At takot na takot talaga si Marcos kay Ninoy Aquino dahil totoo lang, kinakabahan na baka ang pumalit sa kanya ay si Ninoy. Pinapunta sa Boston na lang si Ninoy. Dahil nga may heart condition, tinulungan pa nga yan ni Imelda. Okay, tinulungan, linagay pa sa heart center si Ninoy. Pero eventually, pinalayo si Ninoy Aquino doon sa Amerika. So, according sa Amnesty International, na kung saan ako, actually, if meron pang Amnesty International sa University of the Philippines, kami ang napasimuno. I think 3 lang kami nagsimula, no? Nandun kami sa sahig.
sa sahig ang aming style ng pagsama sa Amnesty International, the 80s, so right after the revolution yun. Extrajudicial killings during the Marcos regime, 3,200 victims, 77,000 political detainees, 3,500 tortured victims, and more than 700 disappearances from 1975 to 1985. Ito yung mga desaparecido. At ang nakakatawa pa, si Enrile mismo ang pumirma ng Human Rights Victim Reparation and Recognition Act of 2013. Nire-recognize yung victims of abuse during martial law. And he was Senate President. And then sabihin niya, no, walang tinorture. Anong kalokohan yun? At walang minasaker ng mga tao? My gosh! Mga villages, pinapaligiran ng military para saktan yung mga villagers at patayin. Kaya ang totoo lang, kaya dumami ang NPA members dahil kay Marcos. So talagang Mr. Enrile, may edad na po kayo, 99 years old. Sooner or later, wala na kayo. And wala kayong legacy. Wala kayong legacy na matino. Wala kayong legacy na maipapamana sa mga Filipinos. Dahil very dark na mga kwento ang mailalagay sa inyo. You had that chance during the 1986 People Power Revolution na matanggal yung masamang reputation ninyo. Pero hindi Sinisira nyo because of gahaman sa power. So between Vice Ganda and Juan Ponce Enrile, to be honest, bobotohin ko pa siguro si Vice Ganda. I could not trust you, Mr. Juan Ponce Enrile. Masamang damo po kayo. Slime ball, kumbaga kayo. It's good. Nagsalita po kayo. And this is towards anniversary of martial law. That's the only good thing. Salacious? Kayo po ang salacious. And because of that, napaisip siguro si Vice dun sa episode na kung saan nagtanong siya sa mga barangay sa Pasay, tinanong niya, ilan ba kaya ang botante doon? Dahil wag daw siyang busitin, baka tumakbo siya. Hindi na natin, baka tumakbo siya as barangay captain or who knows, even a senator. And if she does, she is going to be a shoo-in to be part of politics. It seems binawi niya ito. Pero who knows, she can still change her mind, no? And marami talaga ang umuudyok na rin dito kay Vice na tumakbo. So, wag mo siyang bisitin. Di ba ang slogan mo, ang gusto mo, happy ka? Now, sa totoo lang, with Vice Ganda, mas happy ang tao. So, dun po tayo nagtatapos. Ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. And subscribe po kayo sa ating channel. Also, click on the notification bell. Also, check my website, kuyakoylist.com. And again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kanoonang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. Ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy List. Sa totoo lang, with Vice Ganda, mas marami ang happy sa kanya.